afternoon po. We are third year students from Technological University of the Philippines, majoring in Electronics Communication Engineering Technology. And I am Jamal Kamarudin. I am Marcel Raga. Joshua Campas. And I'm Jonard Bangay po. As a part of academic project, we are conducting an interview to gain insights in the technical and operational aspects of broadcasting. We appreciate the opportunity to speak with you today and value the knowledge you share with us. To begin is before we begin, could you please introduce yourself and share about your background and how long you have worked in this company? Okay, so I'm engineer Juan Paulo Laguardia. So, graduate ako ng BSECE sa PUP Santa Mesa way back 2012. So, on that same year, nag-take ako ng board. Fortunately, nakapasa naman. And then the following year, March 2013, nag-start ako dito. So, I've been in this company since graduating. So, ito yung first job ko na rin. So more than 10 years na po. So, what made your stay of broadcast industry as a long accept of job of English? Okay. Broadcast industry for so long and for the job keeping So what makes me stay? Okay. So, basically siguro, hindi naman din kasi nawawala ng mga bagong technologies na pwede natin i-adapt sa industry. Like for example, before kasi ako magpunta dito sa studio, nasa transmitter section ako before. So alam naman natin pag broadcasting, may transmitters, may studio. So iba yung mga taong nakaduty doon. So tayo dito sa Lab Radio o YesFM, both stations kasi hawak natin. Ang transmitter site natin is nasa Ortigas. So from 2013 up to before yung pamilya naman tayo sa nangyari sa Star City, di ba? Yes. So from 2013 up to yung sunog pandemic, nandun ako sa transmitter. And then come 2021, lipat ako dito sa studio. So to answer your question, hindi nawawala ng bago kasi nga, let's say 100%, which is very possible naman, kapisado na yung instant out sa transmitter. Tapos nalipat ako ngayon dito sa studio, panibagong environment, panibagong events na kailangan mong aralin, panibagong technology na kailangan mong i-integrate sa system na, yun nga, gaya sinabi ko kanina, hindi naman nawawala ng bago sa industry natin. Like for example, mga transmitter natin before, mga triode pa yung ginagamit. Tapos up to naging solid state devices na. Na yung solid state device, yung SSD mo na transmitter, na before capable lang ng analog broadcast, pwede ng hybrid, pwede ng purely digital. Tapos yung mga familiar naman tayo sa pag wala sa isang site yung transmitter at studio mo, kailangan natin ng SDN, di ba? Yes po. So yung transmitter link, before purely RF lang yun. Ngayon, meron na tayong mga IP-based na STS. So hindi nawawala ng bagong kailangan aralin, which makes the job interesting after all these years. So, sir, nabanggit niyo po na sa transmitter field po kayo nung una pong pagpasok niyo. Kayo po namili ng field na yun po, sir, na in-applyan sa work na to? Technically, hindi. Kasi nung time na nag-apply ako, parehas may vacancy ang studio at transmitter. And then, nung tinanong ako nung boss natin, si Sermon, kung saan po gustong ma-assign. Siyempre, fresh grad. Plastic pa yung sagot mo. Sir, kahit saan po ako ma-assign. Parehas naman po dyan, may matututunan ako. Yes. Pero, true enough, may natutunan naman tayo mga bago. Kumbaga, there are those theories and knowledge na naaral natin ng college na na-apply naman talaga natin. And we as ECE, if not all, siguro naman majority sa atin, mas hanap yung technical side of things, di ba? Yes. Sorry. Question po is, what are standard of broadcast hours and consider our 24 hours and broadcast and
um, Go lang, sige lang. financial and stable terms of audio and research of operating costs. Ano yung natanong? Ang dami. Sorry. What are standard of broadcast in hours? And if available, do you consider our 24 hours and broadcast to be a financial and stable? Okay. So, tayo dito sa NBC, 24/7 naman yung broadcast natin. Nag-off-air lang tayo if, for example, yung mga unforeseen events, nasira yung transmitter, sira yung backup transmitter, sira yung antenna, which is very rare na mga mangyayari. And ang hindi natin talaga maiiwasang off-air is yung during Holy Week. Yes po. Siguro, alala naman siguro, kaya sa mga TV, off-air sila pag shutdown sila pag Holy Week. Kasi that's the only time of the day na pwede natin, na nakapatay lahat ng equipments, pwede natin buksan, pwede natin linisan, pwede natin troubleshoot. So I think 24-hour stations are still profitable kasi lalo na at this age in time, hindi lang naman 8 to 5 ang trabaho Meron na rin mga graveyard shift. Tapos nandun sa mga, ang audience kasi natin masa yung sa estasyon natin. So nandyan yung mga PUV drivers, nandyan yung mga Grab drivers, taxi, nandyan yung nasa mga drugstores, nandyan yung mga nasa hospital, nandyan yung mga nandyan sa call centers. Na 24/7 din naman operations nila. So, during those wee hours of the morning and night, na walang ibang radio station na bukas, tayo yung natititer sa needs nila. And then, iba naman din yung program natin sa umaga, iba din naman yung program sa gabi, na mas nag-cater sa needs ng mga taong gising ng ganong oras. Kasi like for example, yung mga listeners mo ng hapon, pauwi, galing trabaho, pagpapatugtog ka ba din ng love song na sobrang lungkot, lalong nakagod yun sa biyahe, di ba? Yes po. So yun, magkaiba naman sila ng niche. So, since magkaiba ng program kada oras, nakikiter mo yung needs nila, so may listener ka pa rin regardless kung anong oras ng araw. So, when marami kang listeners, it'll translate na mataas ang ratings mo. Pag mataas ang ratings mo, it'll correlate na mas madaming companies ang magpapa-commercial sa'yo. Yes. So, yun. So, kung hindi ka 24/7, for example, offer ka ng 12 midnight, magbubukas ka ng 5 a.m., so may 5 hours kang off-air, sayang naman yung market. Yes. So, I think more profitable pa rin yung 24-hour station natin. So, next question po. Do you still engage of do you still engage for digital broadcast? Do we engage? Meron tayong mga stations dito sa NBC na nag-hybrid broadcast. Kumbaga, sabay din ng broadcast analog sa digital. Ganun kita naman. Pero tayo ngayon dito sa Love, tsaka sa Yes, we opt to still broadcast ng analog. Kasi una, hindi pa naman ganun kadami yung digital receivers natin. So sayang lang yung power na i-allocate natin sa kanila, di ba? Yes. Sayang lang yung power na i-allocate natin for digital broadcast. Yes. And then, tawag dito, wala ako. And then, although ang power naman ng digital broadcast as compared sa analog, maliit lang For digital broadcast to reach the same range ng broadcast ng analog, parang it can consume only 0.1% ng analog power. Which is, kung tutuusin, parang hindi mo ramdam yung effect Yes. Kaso yun nga, ang konti lang naman ng digital receivers na available sa market. Capable tayo, pero pag hindi mo kaya mo, gagawin mo. Yes. Di ba? Kasi sayang lang. When the time comes na dumami yung digital receivers, why not? Kasi naka-ready naman na yung system natin. And then, hindi naman din tayo kagaya ng, for example, ABS.
na nung nag-TV Plus sila, digital broadcast yun, di ba? Yes, po. Na isang channel lang, isang frequency lang, isang frequency range, pero ang daming channel. Kasi ang dami nilang source ng program. Tayo kasi dito sa NBC, madami naman tayong station, halimbawa, Love, Yes, Isilap, UCRH. Pero sayang yung channel mo, kung yun na din, di ba? Yes. Pero meron tayo ditong istasyon na nag-broadcast. Channel 1 is FM, Channel 2 is DZRH. Ayan na. Sir, so, since napag-uusapan naman na natin yung digital na field po. With the rise of digital radio and streaming, how is FM radio adapting to stay relevant? To answer that, yung sabi ko nga kanina, masa station pa rin yung pinikater natin. So, hindi naman lahat ng masa, may Spotify ako. Hindi naman lahat ng masa, malaki yung nare-register na data sa TV. So, tayo yung nag-computer doon. And in turn, ang nangyayari, mas napupush yung mga radio stations na mag-provide ng magandang content kasi malaki yung competition. So, it will still benefit yung mga listeners mo. Unlike kasi pag na-monopolize mo yung... Halimbawa din sa Pinas, internet natin, na-monopolize na yun ng certain company, di ba? So, walang competition, hindi makapag-demand, hindi tayo makapag-demand ng malaking bandit kasi wala tayong dilipatan eh. Magtataga tayo. Answer ba? Apo, sir. Next po, how do radio stations survive with the decrease of monetization in their industry due to the decline in listeners? Actually, parang nabanggit ko yun kay Adlai na that question can be best answered by a different department. But still, we can talk about it sa side ng engineering eh. For example, dito kasi sa atin, sa NBC, may tinatawag tayong Digital Media Department. So, sila yung nagsushoot ng visual contents. Mga contents natin sa TikTok, contents natin sa Spotify Podcast, contents natin sa Facebook Live. So, meron tayong capability na, we have the capability to shoot video contents habang naka-air. So, kung ayaw mong makinig lang sa radyo, kaya di ba nauso yung term ng nakikinig ng radyo? Yes, po. Kasi nakikita mo na yung jobs na nagsasalita. And aside from napapanood mo yung mga jobs na nagbibigay ng audio na simulcast sa ere, meron pang other contents na sinushoot yung mga jobs. Pwede sa labas. Pwede yung mga Facebook lives nila, for example, na syempre, alam naman natin, pag marami ng subscribers, marami ng followers, na-monetize naman. And then, yung pagbibigay ng visual presence sa mga jobs natin, in turn, nagagamit yun para i-market sila, para mag-host ng events. Kasi yung mga jobs natin, siguro naman familiar kayo, minsan may mga events sa labas, may tumult, for example, ang mga host mga jobs. Yes. So, we capitalize on having this digital media department para ma-market yung mga jobs. Na since yung mga jobs nag-host sa ganitong event na pre-remote nila yung sarili nila, ay ako nga pala si DJ na ganito mula NBC. Kumita na sila kasi sila yung nag-host. May porsyento pa yung kumpanya. Kasi yung pangalan ng job, naka-trademark na sa kumpanya. Familiar naman siguro tayo kay Papa Jack, di ba? Yes, yes, sir. Hindi pa siya ng instructor. Hindi na tayo yung Papa Jack na pangalan. Kasi lang may-ari. And Yes. How do radio stations balance the need for effective advertising with maintaining listener engagement and avoiding excessive commercial interruptions? Ang NBC kasi, member ng ABP. And ABP yung nag-monitor sa dami ng allowed ng commercials per hour. So we're bound by these laws. You can say that. Kaya hindi kami pwedeng mag-exceed na halimbawa mas mahaba pa yung, sa isang oras mas mahaba pa yung commercial kaysa dun sa program mo. Unlike
Siguro naman, familiar kayo doon sa TV station na hindi member ng ABP, di ba? Na sobrang dami ng commercial. 15 minutes lang yung palabas. Tapos meron pang nakaraan. Abangan. Tapos commercial. So, we can see na well-balanced yung istasyon when it comes to commercials and songs, programs, addicts. Kasi nga, we're bound by the laws na ABP. And ang president natin sa NBC, president or board head ng ABP din eh. So syempre, sino kailangan sumunod doon? Kami mismo muna. Yun. Familiar naman po kayo sa ano po, sa mga mobile mode po na ano, na station po ng radio like yung Wish 107.5 po. So bakit po bakit hindi po gumawa yung station na to ng parang ganun po, mobile mode po? Ng mga mobile. First, kaya naman, pero hindi siya ganun ka-profitable for us. Ito, personal opinion ko to, for us. Kasi, si Wish, for example, nag-focus sila sa ganung market, binubuo pa lang yung istasyon nila. So, nakasama na sa plano nila na kailangan na meron tayong mobile station. Kami kasi, stationary tayo eh. So, kung gagawa tayo ng mobile station, another gastos. Whereas kung nagsimula tayo, dali agad yung plano natin, less sana yung kakainin pera, diba? Yes. Pangalawa, si Wish nagsimula from scratch. So, sila talaga nagpapakilala. So, hindi naman sa nagmamagaling tayo, panahon pa ng mga lola natin, may NBC na, may DCRH na. So, kung kailangan natin magpakilala pa rin sa newer audiences, pero not as much as kailangan ng Wish. Yes. Kasi hindi man tayo kilala ng newer generation of listeners. Kilala tayo ng mga parents nila, ng mga lola nila. So, malamang sa malamang, once in our lives, narinig natin nakikinig ng radyo yung mga lola natin ng itong istasyon. Damay na. Yes. Kaya siya kung sa kaya, pero case-to-case basis kasi. Thank you po. And what do you think about mobile broadcasting station like Wish Bus compared to traditional FM broadcast in terms of audience reach and engagement? Yun. Yung kagaya nga sinabi ko kanina, kung bago ang istasyon na nagpapakilala pa lang sa masa, maganda na magkaroon ka ng mobile bus, mobile stations na ikaw yung pupunta sa mga tao. As opposed dun sa traditional na nandito lang. Diba? Pero on the other hand, parang double-edged sword kasi siya eh. Lalo na yung kagaya na sinabi ko, patry ko na sinabi ko kanina na sa digital, nakikita yung mukha ng jobs. Kaso, nakikita yung mukha ng jobs, at the same time, nawawala ng Mr. Effect. Kasi di ba minsan, gustong-gusto mong makinig dun sa radyo kasi ang ganda ng boses ng job. Yes. Nag-i-imagine ka na, ano na itsura nito? Ano ko na ito sa toong buhay? Di ba? Yun. Ano na naman, di ko nasagot mo. Sige, balagan natin mamaya pag may naisip ako. Sige. And during what time is the most challenging for a technician? To answer the 24/7 challenging siya. Umaga, gabi, challenging siya. Why? Sa umaga, nandyan ang tambalan. Nandyan yung mga prime time programs natin. Kaya alam naman natin sa radyo, sa broadcast, kada segundo, pera yan eh. Offer ka lang ng sandali dyan. Hindi pa rin ang istasyon yung listeners mo eh. Opo. Yun ang mahirap sa umaga kasi kailangan mas tutok pa. Pero kasi, kagaya nito, naabutan nyo kanina, nandyan si Matt, di ba? Yes po. Tapos naka-duty rin ako, nandyan din yung chief engineer natin, tapos nandyan yung system ad natin. Na magkaroon mo ng problema sa maaga, marami kami pwedeng kumulong na masolve yung problem. But it doesn't negate the fact na malaki yung demand sa technical sa umaga. Sa gabi naman, sa madaling araw, hindi ka pressured dahil hindi ka pressured in terms of may program, may job, may kailangan kang bantayan. Pressured ka naman nun kasi ikaw na mag-isang nakaduty sa gabi. Diba? So parehas, ano man yung word na ginamit? Most challenging. Challenging. Parehas silang challenging,
but not on the same aspect. Yes. Yung isa challenging kasi prime time yung programa, yung isa challenging kasi mag-isa ka ng narrative. But those two aspects boils down na kung hindi mo man maiwasan yung off-ear or dead ear, ma-minimize mo man na. Yun na naman ang pinagtrabaho ng engineering sa broadcast. Nice. And how extensive is your current broadcast coverage? And what steps did you take to achieve this reach? Actually, yung broadcast natin, ang allowed ng NTC is sa Class A. The radio station is, ang allowed na power is 25,000 watts, 25 kilowatts. And 25 kilowatts naman tayo. Yun yung allowed ng NTC. Pero syempre, magbabari pa yan, depende kung ilang pin yung antena. Kasi di ba, mas maraming antena na nakakascape, mas lalaki yung gain mo. So yung 25 kilowatt mong input, mas lalaki pa siya, di ba? So mas malaki yung ERD mo, effective radiated power mo, mas malaki yung coverage mo. So for example, tayo dito sa atin, sa ND, sa LAN, at sa YES, ang cover lang naman natin dapat Mega Manila, di ba? NCR, Cavite, Laguna, pero nare-receive tayo as far as Zambales. Yes. Nakakaabot tayo as far as Clark. Yun. Na-reach namin yung ganong effectiveness ng reach. Kasi, for example, meron tayo ditong hiwalay na department. Umiikot sila sa survey, nag-test na signal natin na-receive. And that's on top of kami sa engineering, meron ding FI na tinatawag, Field Intensity Test. Yearly din siya. So, nag-gather ka lang ng data. For example, sa mga jobs, sa mga listeners, kung nahina sa ganitong lugar, nahina sa ganyan, pumuntahan namin yun. Then, magkapunta kami ng mga tests to prove kung tama or mali. Yung sinasabi ng mga listeners natin. And yun yung magiging basis kung anong gagawin nating changes sa istasyon. Did you expand gradually from a smaller range and additional transmission towers or relay sites required? Kami dito, since ang coverage lang naman natin is Mega Manila, and mataas naman yung tower natin, kasi di ba pag FM, the higher the antenna, the better. Yes po. So since mataas ang antenna natin, covered naman lahat natin yung mga locations na kailangan natin cover. Wala na tayong relay antenna. But still, meron tayong mga dead spots na tinatawag. For example, Ayala Underpass. Siyempre, hindi natin gustong RF. Pag sa C5 na ang daming building, pag sa Ayala na ang daming building, hindi rin ganun ka 100% clear yung signal na ma-receive mo kasi meron tayong mga multitap na tinatawag. Pero hindi naman porke mataas yung multipath mo, it corresponds to magabang signal kasi face-to-face basis pa rin. Kasi pwedeng madami kang multipath. Lahat ng path naman na yun, sabay na receive o receive. Matindi signal. Dalawa nga lang yung path mo. Path A, path B. Hindi naman sabay na receive ng receiver mo. Matindi yung signal. So yun, tayo dito, hindi tayo gumagamit ng relay stations. Ang ginagawa natin dito is yung optimal na tutok ng antena natin. Kasi di ba ang antena, basically, meron siyang front loop, side loop, may back loop. So, hinanap natin yung optimal panning ng antena para ma-cover yung lahat ng target audience natin. So, next question po is, which areas are technically the most challenging for signal coverage po? Yung kagaya sinabi ko nila yung mga business districts. Kasi nga madaming building. Mas daming high-rise building, lalo na yung mga building dito sa concrete. Mga ano na siya, minsan karamihan salamin. So yung signal mo, it's bounce. Yun. So, next question po is, what do you do to ensure optimal signal coverage without causing interference
with nearby stations? For example, ang STL natin, ang STL kasi may frequency rin yan eh. Up. Pero for example, ang frequency nila is 90.7. It doesn't mean na yung STL mo 90.7 din. Kumbaga, yung 90.7 kasi na yun, yung signal mo kasi magiging 90.7 pag na-modulate na sa transmitter side. So from studio up to transmitter side, unmodulated signal pa siya. Hindi pa siya FM, basically. So iba yung frequency niya. And that frequency is ina-apply din namin sa NTC. So, pag may na-receive kami signal, usually na-experience namin ito nung nasa transmitter power. Konting panig mo ng antenna sa Guadalupe, marinig mo, RMS. Yung dating program ni Tulfo na nasa ibang station pa siya. So, syempre, kami, na na-receive namin yung signal na yun, alam namang i-air namin yun, di ba? So, lilipat kami ng antena. Tapos, lilipat kami ng panig ng antena. Tapos, hindi naman din namin pwedeng gamitin yon para mag-spy. Kasi AM ang RMN, for example. And then, ba't namin uubusin yung resources namin na nag-i-spy kami sa kalaban gamit STL, marinig mo lang din naman yung program nila. O, di makinig ka na lang sa radio. Diba? So, yun. To answer your question, we are still governed by Philippine laws. Na kailangan yung frequency na to, ito na allocated sa'yo, ito na yung gamitin. And pag bumili ka naman din kasi ng STL, for example, nakatune lang yun sa ganung frequency. Pwede mo siyang i-retune sa ibang frequency, pero again, pag na huli ka ng NTC, mas malaking penalty. And yung kung anong frequency kasi ng STL na yun, hindi yung frequency ng antena yun. So it comes an inlet, hindi pwedeng babaguhin mo yung frequency ni STL nang hindi mo babaguhin yung frequency ng antena. Ikaw bago mo yung frequency ng antena pag nagpa-remanufacture ka. So, And other than nearby station po, what are the other common sources of interference that affect your broadcast po? pwede yan yung as I've said before, magkakaiba ng frequency ang mga STL, di ba? And then sa isang radio station, at least may dalawa ka dapat STL kasi dalawang channel, left and right. Kahit magkaiba ng frequency yung left and right mo, pero magkalapit, it can cause interference. Pag isa ka na sa nabanggit ko kanina, ang antena kasi ng STL is hindi na naman yan na straight line. So, pabuka yan, di ba? So, kahit ayaw mong masagap yung frequency ng kalaban mo, kung pumasok ka dun sa bandwidth niya, masasagap mo rin siya. And at the same time, masasagap ka rin niya. So, another source of interference. Another source of interference is yung mga building. And, lalo na pag naka-IP-based STL ka naman, pag konting ulan lang, konting ambon, attenuated agad yung signal mo. Hangit na agad. Pwede rin cause ng interference. Pag may nag-welding, malapit doon sa area mo. May frequency ng welding kasi high current yan eh. Yes po. Sa high current, mas mataas na frequency. Di ba 4K kasi 60 Hz yung outlet natin, pag high current, 60 Hz pa rin yan. Ito malakasan eh. So pwede pa rin yung maka-interfere. So madaming possible sources of interference. And what equipment do radio stations use to improve the reach of your signal and overcome obstacles? Yung usual lang naman din. Usual lang naman na STL, STL antenna, transmitter antenna, magtatanong lang kayo sa kung ilang number ng base, kung ilang antenna yung gagamitin mo, and then kung anong brand ng antenna yung gagamitin mo. Kasi, for example, kami, ang ginagamit namin antenna sa transmitter is circular penetrator, ang tawag. So, si company A may circular penetrator, si company B may circular penetrator, hindi naman parehas ng gain yun. May kaiba pa rin yun eh. Tapos, ika-scale naman siya, meron tayong, sa ECE, meron tayong magkakaibang way to cascade
antenna eh. Yes po. Just like may magkakaiba tayong ways to cascade transistor. Di ba, may mga Darlington pair and so on and so on. So, ganun din sa antenna. So, depende kung paano mo siya i-cascade, depende kung anong ERP per antenna, depende kung ano yung distance between the antennas. So, ibang department naman na yung gumagawa nun. And then yung sa distance between antennas, pag nagpa-design ka naman kasi ng antenna, sasabihin mo na yun sa manufacturer mo, sa supplier mo. Na ito yung input power ko, ito yung gusto kong total number of, ito yung gusto kong total percentage of bill, ito yung gusto kong ERP, and from those data, bibigyan ka nila design ng antenna. Okay? How do you monitor and adjust broadcast signal levels during the live broadcast? Meron tayong, una siyempre sa on-air, sa radio. So meron tayong on-air monitor dito. Ayan, ganyan. FM tuner, sila nakasaksak eh. Tapos meron tayong portable na FM tuner din para kahit nasa ka, pwede mo magpanggin yung signal mo. Kasi, for example, dito sa opisina, since dapat to soundproof, lalo na yung mga post natin, pag sa loob ka ng booth, for example, nakinig ng on-air, gamit yung portable radio, wala kang masasagat na signal doon. Pero it doesn't mean na pangit yung signal mo. Dapat maghanap ka ng ibang source of data, di ba? Kaya meron din tayo ganito. Yung antenna niyan nasa taas. Tapos meron din tayong mga transistorized na radio. Tapos meron din tayong frequency analyzer. So all those sources of on-air mo, siguro naman, matididos mo na doon kung tama ka, kung maganda ka or pangit talaga yung signal na releasin mo. And magkahiwalay din kasi ang monitoring ng transmitter sa studio. Kasi nga, magkaiba ng set. Pwedeng dumumi yung ino-broadcast mo on-air, pero malinis yung studio mo. Meaning, yung problema mo nasa transmitter. Pero hindi pwedeng madumi yung studio mo, malinis yung broadcast mo. Diba? Ayun. Tapos, and at the same time, meron tayong mga tinatawag na audio processor. So, audio processor, meron siyang adjustments ng equalizer, may adjustments siya ng brilliance, may adjustments siya ng and so on and so forth. Madami siyang parameters na pwede baguhin. Sa STL, ganun din. Pwede mong baguhin yung squelch mo, pwede mong baguhin yung signal attenuation mo. And then, meron din tayong compressor limiter. And from the word itself, limiter, sabihin mo, kaya magsisigaw ka dyan, hindi basta yung audio na i-broadcast. So, kada equipment naman, may kanya-kanyang ano siya thresholds na pwede mong iset to obtain the optimum signal quality na i-broadcast. So, kayo pa rin po ba yung parang nagmamanipulate po ng sound yan? Or may ibang engineer po na... Yung mga pinakita na yan kami yan. Okay po. So, Hindi lang yung audio processor. Kasi audio processor nasa transmitter set. Kasi useless na magkakaroon ka ng audio processor dito, ipapadungo pa ang signal mo via RF. So, ito mo pa yung signal mo ng RF via STL. So, prone pa rin siya sa changes, yung sasakay na rin, side frequency na rin. Kaya yung audio processor natin, for example, nasa transmitter set. Kumbaga siya yung last stage before pumasok ng transmitter. So, ensure na maganda yung signal na i-broadcast mo. So, yung audio processor, hindi na kami may hawak nun. Hindi din yung department pa rin, pero ibang section lang. And yun nga, since swerte lang ako na since sa transmitter ako nagsimula, yun, lahat ng gamit dito, nahawak pa. And then, lahat ng binanggit ko namang gamit kanina, isa may STL, nakaulit-ulit ako, yung compressor limiter, equalizer, may amplifier din tayo dyan. Lahat naman ng mga gamit nasa amin. okay po. So, next question po. How do you manage the process of maintaining audio quality for pre-recorded segments to ensure consistent sound quality? Meron tayo dyan, kung napansin nyo kanina, pagpasok nyo, ito yung booth. Yung DJ. Tapos may maliit na kwartong madilim. Tapos may booth. Tapos may maliit na kwartong madilim. Tapos yung kwartong kinuhanan ko na suset. Yung maliliit na kwartong madilim, yun yung mga recording booth na. So controlled environment pa rin siya.
So, dun dapat, although kasi yung mga jobs naman, may kanya-kanyang recording station na sa bahay. Pero kung hahayaan mo dun sila sa mga recording station nila kanya-kanya mag-record, magkakaibang quality. As much as possible, doon namin sila pinag-record sa recording. Para at least, same equipment lang, same setting lang ng mixer, same setting lang ng healing ng mic, same setting lang ng compressor limiter. Para kahit sinong maupo na engineer na mag-mix ng signal, mag-edit ng signal, close to magkapamukhang quality ang mag-produce na. Okay po. Nabanggit niyo po kanina na andito na po kayo nung time na may sunog po sa Star City po. Is it okay po kung mag-ask po kami ng question about doon po? So, sige po. Following the fire incident at Star City, were you able to recover or retrieve any essential equipment or assets? Karamihan ng mga broadcast equipment namin ang nasunog sa lahat. It just so happen na syempre, ang dapat sa broadcast, may main PC ka for example, may main playback software ka, dapat may backup yun. Tapos yung backup mo na yun, dapat may backup. Tapos yung backup mo na yun, may backup sa transmitter. So nasunog man itong main playback PC, may na-save naman na backup. So yung backup na yun, dinala sa transmitter. Pero kahit naman hindi siya nadala sa transmitter, yung mga materials kasi natin, siyempre yung mga materials, pag-i-ingest ng mga materials, bagong commercial, bagong song, bagong recorded adject ko, walang jack, lahat naman yung dito ginagawa. So at the end of the day, ang practice namin dito, chinecheck namin yung database kung may bagong material. And lahat ng bagong material na yun, i-ingest namin sa backup namin dito. And then papadala din namin sa transmitter side. So kahit nung sunog sa Star City, hindi man namin na-save PC na to. Pero kami backup sa transmitter. Kaya hindi tumagal ng maximum 5 minutes na yung offer, at least ng lab, tsaka yes, nung nagkasunog. Kasi buhay naman nga yung transmitter. So kahit masunog si studio, nakakapag-broadcast ka pa. Pero ibang kwento yan pag si transmitter yung nasunog. Kasi transmitter yung paano mag-broadcast kung nasunog yun, di ba? So kahit buhay yung transmitter mo, kahit buhay yung studio mo, sunog si transmitter, okay ka. Fortunately nga, nasunog studio straight. Tapos yun, to answer the question, very minimal lang talaga yung nasave namin mga equipments. Dahil may ginawa lang na ilabas. Talagang yun lang, yung backup, easy lang na nandun lahat ng materials. So lahat ng gamit dito, bago lahat yan. Bago as of 2020, 2021 yan. Ganun din po yung about sa accident. So, what is a limited loss in current of station due to fire accident? Ano ulit, sir? Ano po, station due to fire, due to the fire station. Parang accident po, yung fire station. Yung question, sorry. Ano, what was a limited loss incurring by the... Limited? Estimated. Ano ba guess? Estimated po. Ano? Estimated! Yes po. Sorry. Millions. Sa millions, ano? Kaya nga, personally, I always took offense pagka naririnig ko, lalo na nung fresh fry sunog, na sinasabi, ano yan, sinunog para makakuha ng kuran, para pampaganda lang ng city. Kung ako yung may-ari ng kumpanya, sasadyain ko man yung sunog, I will do everything in my power para hindi matama yung radio station. Kaya yung sunog ng radio station, mas malaki sa naging sunog ng Star City. Thinking na yung apoy, nangyari sa ano. Ang nagsimula ang apoy sa Star City. Tapos, yun, basta bukod sa company properties na nasunog, basta nasa 100 million yan. Kasi ang isang equipment namin dito, 500K agad. ADSN lang. So, 1M agad yun. Isang equipment lang, dalawang equipment lang yun. So,
paano pa yung mga hard drives na nandun lahat ng mga database, yung mga archives mo ng audio materials, lalo na yung mga mixing consoles, saka yung mga cameras ng digital media department. Siyempre, magkano ang magandang camera na pang broadcast, di ba? Ilang daang libo din ito. Mga sa 100. Estimate ko lang din na. What ways of fire of Star City impact the extension operation of critical function? Paano? Operation po, and critical function. Yung first part na was. In the what ways did you fire the Star City impact the station operating include the broadcasting? In what ways na yung fire naka-affect? Una, nalugi, siyempre. Sa Star City, mag-business pa nun, di ba? Opo. Pero pagdating sa broadcast, aminado naman kami na bumaba yung quality ng live adlibs ng mga job. Kasi kahit may area tayo, for example, sa transmitter, na pwedeng mag-adlib, pwedeng tumagal yung mga job ng live. Nagawa naman natin yun eh. Nakapag-adlib sila ng live. Siyempre, yung kwarto natin doon, hindi naman sample. Opo. Siyempre, since backup lang din yun, yung mic natin, yung mga equipment natin is not at par sa kung anong ginagamit natin dito sa broadcast. So, admittedly, for me, yung quality ng live adlib ng mga jocks naapektuhan. Pero the rest, yung mga kanta, yung mga commercials, since naka-ingest naman na yan sa system, unaffected naman siya. Tapos, yun lang din, marami siyempre, kaya kahit wala pang pandemic, marami nang nag-work from home sa amin. Kasi nga, hindi naman kami lahat kakasya sa transmitter. Kasi transmitter lang yun. Parang kaming naka-duty doon, hindi na kami 369. 369, 11, 12. Pero na kami naka-duty doon. Tapos nung nasunog yung studio, nandun yung lab, nandun yung yes, isirap, nandun natin, RH TV. Yung mga text naman din eh. Opo. Bale yun, naka-affect siya sa quality ng live on-air broadcast plus sa workflow ng mga empleyado. What backup system or protocols do you have in place in case of power outage or equipment failure? Power outage, meron tayong generator. Okay. And then, bago dumating sa generator, meron tayong mga UPS. Mga uninterruptible power supplies. So, ang system namin dito, hiwala yung UPS nila, hiwala yung UPS ni Yes, hiwala yung UPS ni Techbot. So, kasi si Techbot, kahit mawala yung Techbot kasi namin dito, ang setup namin, kahit mawala itong studio, yung boost, kaya ng Techbot mag-broadcast. So, ayun, si studio, si boost, may backup pa, may Techbot. Tapos si Techbot, may backup na sa BSA. Tapos, bukod dun sa ano naman, sa playback, bukod dun sa main playback software namin na ginagamit, meron pa kaming dalawang additional playback software. Tapos, may tig-isang PC yung lahat NBS ng playback software. May PC sa Techbot ng backup playback software. May PC rin sa transmitter ng backup playback software. So, siguro naman, bago masunog yung huling-huling backup, nakabalik na sa area ng main playback namin. Yes. Tapos, ano pa yung isang question? Backup ng power outage. Or equipment failure? Ayun, right? So, equipment failure. Sa transmitter naman, for example, bukod sa main transmitter namin na solid state, may backup transmitter din. Dahil na yung luma, yung triode na yung ginagamit. Mga capacitor na sinabi ng drum, gano'n. So yun, siguro naman din, bago masira yung backup na to, naayos na rin itong main transmitter natin. So kumbaga yun lang dapat din talaga sa broadcast. Hindi pwede isa lang yung backup mo. Kasi again, sinabi ko nga kanina, bawat segundo ditong poker, dead air tap. Pero na agad makakambas, million na agad.
Which of your equipment usually needs to be replaced? Usually means dito sa mga IC, mga broadcast IC. Kasi ang setup naman natin dito sa studio mostly for digital eh. Kumbaga, unlike yung mga traditional, nakakita naman na kayo ng mixer eh, pag may testa, pag may pabingo, yung ang daming kabling nakasakabit, yung ang daming pinipili. Sure. Wala dito eh. Whereas dyan, ang gamit natin dyan, digital, ano siya eh, digital console mixer na siya. So yung audio natin, instead na pinapadaan sa audio cable, saan siya pinapadaan? Cat5. So parang VoIP. So yung mga IC na nagpo-control noon, yung mga outputs na yun, usually yun yung mga nasisira. The usual suspects, mga SMD, mga IC, SSD. Sa transmitter naman, since 24/7 nga operations natin, madalas nasisira doon yung mga exhaust fan ng modules, kasi analog pa rin yun. Yung mga power supplies, yung mga power modules. Minsan diode bank. Minsan yung mga wire na resistor. But yun usually yan nasisira. Plus, usually in addition to that, usually nasisira lang naman yung mga icing sinasabi ko pag for example may kidlat na malakas. Kasi kahit may lightning arrestor tayo, wala namang lightning arrestor na 100% ma-attract yung buong lightning, di ba? So minsan may nakakalusot, nasisira yung mga icing natin. How often do you perform maintenance check between studio and transmitting tower? Quality maintenance. Yun talaga yung nakakapag-check kami ng link natin from studio to transmitter. Pero meron tayo namang mga preventive maintenance. Kasi general maintenance sa yung pag-ulit kasi backlash lahat yun. Pagka preventive maintenance naman kasi, like for example, sinabi ko nga, di ba, per station, 2 channel ng STL, left and right. So, 2 station to, 4 na STL agad yun. So, may isang backup. So, ngayon, pag nag-down yung isa, may pumalit yung isa. So, kahit naka-on air ka, pwede mo i-check yung link na to kung gumagana siya. And aside from that, mag-down man lahat yun, pwede pa rin mag-ere via IP-based na STL. So, another modulator. Modem lang naman. So, to answer your question, the general maintenance na nagagawa between studio and transmitter is every whole week maintenance. But in between naman, the preventive maintenance naman whenever the need is. Do the studio or transmitting tower equipment experience issues more often? Between studio and transmitter, kaya na mas nagkaka-issue. I think studio. Why? Kasi mas maraming tao sa studio. Jacks pa lang, ang dami na yan. Siyempre, kada jack, magkakaibang tinta ng pin ng mic. Magkakaibang diin ng pin ng keyboard dyan. Diin ng pin doon sa touchscreen. Yes, kasi I'm basing this on the fact na mas marami kasing taong gumagamit sa isang bagay, mas madali siyang masira. Yun pa lang in itself issue na yun. So yun, I think. I can say na mas marami din kasing equipment dito sa studio. Kasi yung audio output natin dito, hindi lang naman sa transmitter side pupunta. Pupunta na audio lagi, pupunta yun sa digital, pupunta yun sa satellite, pupunta yun sa streaming. So sa dami ng pinuntahan na yun, swerte kapag wala nagka-issue dun. So the number of users ng equipment and dami ng equipment sa studio, I think studio ang mas nagkakaroon ng issues. But that's not saying na walang nagiging issue sa
sa transmitter side naman. May mga issues din yun. Din naman na sigurado. Pero not as much dami mo dito sa studio. So, do you believe that radio broadcasting is a declining industry? I think sa amin, sa amin sa MBC, I think hindi naman siya declining. Hindi kita pa rin naman. Dahil pa rin naman nagpapa-advertise. And declining ba siya because of, ano ba ito naman? Declining because of maraming digital digital Sorry po. Gaya ng sinabi ko kanina, mas madaming kompetisyon, mas napupush yung stasyon na magbigay ng quality content na tinatangkilik pa rin naman. Tinatangkilik pa rin ng clients natin. Tinatangkilik pa rin naman ng mga listeners natin. Yun lang ang challenge kasi, yun lang ang challenge sa part namin kasi yung younger audience namin, younger target audience namin, syempre hindi na sila exposed sa radio. Yes po. Puro smartphones na sila. Yes. Puro tawag ito, puro computers na sila, puro PC. So, we use those mediums, we use those media para mas ma-reach sila. That's the main reason niya kung bakit nagkaroon ng digital media department. So, we created new departments not because declining na yung radyo, but because gusto namin ma-target yung younger audiences para ma-maintain, kumbaga. Maintain naman siya, hindi naman siya declining. Kasi if the radio industry is declining, kaya sana wala nang bumili ng 1.8 frequency naman. Yes po. Ano ngayon, hilar yata na rin na, di ba? Opo. Yung pa rin naman, nag-aaguan pa rin naman sa frequency. So, I don't think na declining naman yung industry na. So, do you think FM stations are still viable business in today's market given the rise of alternative media sources? Yeah, I still do think so na viable pa rin naman. Kasi, hindi naman din lahat ng tao, target nga namin is masa, is may smartphone na may data. Pero lahat yan may access sa radio. Tapos may mga audiences tayo na ang nature of job nila doesn't allow them to listen to Spotify, for example. For example, mga taxi drivers, they won't, di sila magtsatsaga na gumawa ng Spotify account, gumawa pa ng premium account para may commercial, para walang commercial. Still, nagre-rely pa rin naman sila sa radio. Yes po. Much so pag may bagyo. Much so pag may mga calamities. Yun. Ano yung question mo? Yung ano po, do you think FM stations are still viable? Viable din. So I think viable pa rin naman talaga. Kasi iba pa rin naman yung target audience namin. Iba pa rin naman yung information na binibigay namin. As opposed dun sa nakukuha online. Siguro naman, wala naman siguro fake news na binabalita ang DCRH, di ba? Pero ang daming fake news sa YouTube, for example, ang daming fake news sa Facebook. So yun, I still think still viable pa rin kasi iba naman yung info na binibigay sa audience. So, what are your recommendation for ECET students who are planning to work in this industry? Huwag na nga. Malit nyo, mababa nga sa ito dito. Kung gusto nyo mag-work sa industry, continuous learning process ang kailangan. Kasi nga, like what I said, hindi naman nawawala ng bago. Lalo na ngayon, for example, papunta tayo sa digital age. Yes. So, kailangan natin, for example,
ma-integrate yung bagong technology nito sa existing natin. Hindi naman kasi porke may bagong technology, scrap na to lahat. Walang magtatagal na radio station. Continuous learning ang kailangan, tsaga, and then kailangan talaga, flexi. Kasi hindi mo masasabi kung kailan magkakaroon ng problema, for example. For example nga, nung sunog, nangyari sunog, ating gabi, madaling araw po. So, for example, ang off-duty ka, nagkasunog, matitiis mo ba yung kasama mong mag-isa, siya na yung naka-duty, may sunog. Siyempre, tatayo ka rin, babangon ka rin. Kailangan mong flexible, kailangan mong maging matyaga, continuous learning process lang. And, huwag kayo magtanong. Usually yun na din sinasabi namin sa pag may mga bago kaming kasama. Magtanong lang kayo na magtanong. Kasi hindi naman kami gatekeeper. At least dito sa amin. Kasi isang team lang naman kami. Kung mag-gatekeep kami at nagkaroon ng problema, instead na nakalib kami, papasok pa kami dito. Kasi alam namin, hindi namin tinuro sa mga kasama namin, di ba? Magtanong ko lang naman, yun ang sinasabi ko sa kanila. Magtanong lang kayo na magtanong. Pag alam namin yung sagot, di siyempre tuturo na. Pag hindi rin namin alam, di alamin namin talaga. Yun lang naman. And then, huwag kang mag-rely lang sa sinabi ng kasama mo. Kasi wala namang isang solusyon. Wala namang isang solusyon na sa isang problema. Yung troubleshooting procedures na gagawin ko, maybe mag-work sa akin. Maybe yun yung for me, makakapag-minimize ng tagal, ng off-air. Pero pagdating sa'yo, meron kang ibang approach. Ayun lang. Hindi po kasi sinabi nung boss mo na ito gawin mo, isa na yung marami pang ibang doon. Kaya huwag kang yung kagaya dito sa NPC nga, iba yung setup ng Lab at Yes versus EasyRap versus radyo natin. Pero ang idea naman yan, isa lang PC, console mixer, SDL, and the rest. So magkakaiba ng equipment, magkakaiba ng setup, pero yung flow ganun pa rin yan. So yun ang isang maganda dito sa NEC na pwede kang mangingin ng idea sa ibang engineering department na ibang stasyon. Pero mahiyang pagtanong and basic na marunong kang makisama. Yun lang ano. So for the last question po, are there any upcoming events, shows, or features that you're excited to share with your audience? Pwede siguro ang maibahagi ko dyan, kaka-launch lang kasi ng MBC. Di ba alam nyo MBC? Remember kasi naman. Ngayon kasi MBC is na siya MBC Video Group. So MMG na siya. So not only it caters sa radio, not only it caters sa mga streaming, sa mga live podcasts and events and programs, nagiging na rin siya Meron na rin tayo mga talents, which is nagsimula tayo sa mga jocks. Na yung mga jocks natin, binibenta natin na sa mga clients na pag may-event tayo, sila yung kunin ng hosts. And then, event organizer. So, I'm excited sa kung paano pa mag-expand yung company. Kasi, hindi naman porke ibang area na to ng company. For example, yung digital nga. Hindi porke ibang area na to ng company is wala ka ng pakialam dyan. Mag-work pa rin naman kayo hand-in-hand. Like for example, pag may mga events sa labas na kailangan ng technical people, kami pa rin yung sumasama doon. So, hindi kami nakakulong within the confines ng radyo. Lumalabas din kami. Na like for example, saan ba yung radyo last? Minsan nakakarating kami Bulacan, Cavite, Batangas, kasi may event, not radio-related, pero NBC-related pa rin siya. And since NBC-related pa rin siya, nabuboost yung presence sa lugar na yun, and then yung mga tao, magiging curious, ano ang tinig niya ako dito?
I'm excited sa magiging effect ng expansion ng MBC. And then, tuloy-tuloy pa rin naman yung yearly nating annual fiesta, for example. Na sana, lumalik na doon sa dating ruta. And every year naman may bago nangyayari. Ayun. That's all. Thank you po. Thank you po, sir. Thank you. Thank you.